No, what is up guys? So yun. So ngayon, papalit tayo ng vintage bearing. First vlog. DIY agad. Ayan. So, okay yun ako. Sa Yamaha, galing ko lang kanina. Ito yung part number niya, 9333-933-1531711. Yan. So, kung maghanap kayo ng linkage bearing, okay, mas maganda, yan, mas maganda, advice ko sa inyo, mismong Yamaha kayo pumunta kasi syempre mas gusto natin genuine tsaka yung magtatagal talaga. So ito yung MC ko, MT-15 2022 model. So technically mag 4 years na rin siya. Kaya palitin na rin talaga yung linkage bearing niya, no? Yan. Ano pa? Simulan natin. Yan. So syempre, before kayo mag DIY, dapat meron kayong tools. No? Yung tools natin, yung pangangat nitong tools, tapos yung mga wrench, saka yung socket wrench. Yeah. So, if may mga tanong kayo sa upgrades, ayan, isa-isay natin yun sa next video. So, dapat at least may ganito kayong gamit para maangat natin yung motor, hindi tayo mahirapan tanggalin yung linkage bearing sa ilalim. Ito lang yung kaya natin yung DIY mo. Oo. Naalala mo yun, yung So, maliit lang talaga. Pero kaya yan. So, ibababa ko lang para makita niyo yung view natin, no? Yan. So, kung makikita natin, no? Kailangan tanggalin muna natin yung bolt. Bolt sa ilalim, 3 bolt yun. So, papakita ko mamaya kung ilan yung matatanggal natin, no? Pero iangat ko muna yung MC para mas makita natin kung ano ba yung status ng bearing sa ilalim. 4 years na yan. Minsan ko lang siguro yung maintenance. Once a year, lalagyan ko ng grease, nung high tempered grease. High temperature na grease, yung kulay blue. So, syempre, kailangan natin ng wrench. Yan. Tapos, kailangan din natin ito. Ito itong, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero, yan, basta socket set to, kasama to. Yung napofold, kasi ito yung magiging anchor nung kabila, para at least kapag niluwagin natin dun sa kabila naman, hindi siya gagalaw, no? Siyempre, hanapin natin kung ano yung tama, kung ano yung sukat, yung pasok dun sa wrench, no? Yan, so yung gagamitin natin, yan, yung number 14. Ito yung sukat dun sa bolt sa likod, no? Number 14. Okay. So ito, pasok mo lang to. Tapos, buwanan mo. So dapat, pagka ang goal natin, pangatin natin to. Okay, so yun, tinatansa ko kanina kung saan ko banda ikakabit ito. So dapat ito, yung lifter, dapat nandito siya sa bandang dulo kasi umaangat yung harapan.
So, mag-lift pa rin. Ang ganda. Yan. So, okay na yan. Mag-lift lang ng konti kasi mamaya, ano natin to. Okay? Itataas natin to para at least magunit natin yung ilalim. Okay? Ito, pwede mo rin itong gamitin. Sa idea rin ito kasi mas mabilis. Pwede natin sa inyo. Next is... Yung tayo sa kaliwa, no? Kalawang part. Yung socket number ang pwede rin sa kaliwa. Tignan natin. Okay. Tansya ko siguro 14 din siya. Pero kakayanin yata ng 30. Yan. So, upon checking, 12 na socket, 12, pasok siya. Yan. So, natanggal ko na isang bolt. Yan. So, itong bolt na to, kahit hindi mo to lagyan ng, kahit, pag binalik mo to mamaya, pwede mo siyang i-hand tight. Okay? Kasi itong bolt na to, hindi siya yung usual na bolt na kapag hinigpitan mo, may tendency pagka ma-vibrate masyado yung motor natin. Siyempre, single cylinder, may tendency na mag-loose. So ngayon, para sigurado ka, if i-hand tight mo siya, kung wala kang torque drive or torque wrench na may yung nagki-click, pwede mo naman siya lagyan ng thread lock. Mas maganda yung kulay blue lang para hindi siya sobrang higpit kapag i-maintenance mo na ulit. Minsan ang hirap kalasin nung mark na lang dito. Kaya sigurado natin. Yan. So, sa mga nagtataka kung ano yung linkage bearing, ayan. So, makikita nyo to. Ito yung linkage bearing. Ayan. Yan. Yan sa ilalim na yan. Yan ang linkage bearing. Ito. Sa dalawa, tatlo. Yung tatlo na yan, yan yung objective natin ngayon para mapalitan. Okay? So, yan yung tatanggalin natin ngayon. Yan. So, natanggal ko na yung dalawang bolt. Isang bolt na lang. Sobrang tigas eh. Nilagyan natin ng WD-40. Yan. So, natanggal na natin yung linkage bearing. So, ito yung tsura ng linkage bearing, no? Makikita nyo, ano mag-focus. Yan. So, makikita nyo, ito yung linkage bearing na every year ko lang mini-maintenance. So, tatanggalin natin ito. Yan. So, nakaganon yan. Nakaganon yan. Magkadugtong dapat yung nasa taas. Alright. Linisin natin siya. So, pang linis ko, ito, Aeropack na CVT cleaner. Matanggal mo na. Gamitan natin ang brake na tanggal. Kaso, paubos na rin ito. So, makagamitan ko mamaya ng brake cleaner. So, pwede na ito. Tignan natin na kung ano yung loob na. So, push muna natin ito. Yung tatlo. No? Tapos tanggalin natin yung tatlo. Huwag yung anuhin. So, pagka tinanggal nyo, dapat alam nyo kung alin yung nasa unahan. Kahit do, pare-pareho naman siya. Mas maganda. Kung alin yung nasa unahan. Gano'n lang din. Natanggal ko na yung tatlo sa ilalim nito. May bearing siya. So makikita natin, ayos-ayos pa naman yung bearing ko eh. So parang wala pa naman siyang alog. So wala pa naman siyang alog, pero 4 years na rin to. So papalitan na natin, no? Ayan.
So, meron pa siya eh. Ayos pa siya, oh. Wala pa siyang basa. Umiikot pa ako. Actually, smooth yung ikot niya. Wala akong nararamdaman na alog eh. Wala naman ako nararamdaman na alog. So, pinapaikot ko siya para at least alam ko kung magaspang na or not. Yung difference ko dun sa brand new. So, medyo hirap na kung umikot. Nasa gitna. I don't know why, pero medyo hirap na siyang umikot. No? Pero isa, medyo hirap na rin siyang umikot. So, i-check upin natin yung loob nito in a minute. So, ang una natin gagawin, tanggalin natin ito. Meron natin yung hindi siya patanggal. So, upon checking, no, itong linkage bearing natin, for 4 years, wala pang palitan yan wala pa naman siyang tama. So, maganda pa rin naman yung ikot niya. Yan. Maganda pa yung ikot niya eh. Okay, so, kasi kung sira na to, makikita natin yun dyan. Tanggal-tanggal na yung mga bearing niya. Yan yung mga maliliit na white na yan, kung makikita natin. Yan, makikita mo yung bearing niya may mga white yan dito. Yan. So, kung makikita natin, so, nalusot ko yung smooth. Smooth siya. Okay. Smooth pa rin naman siya. Okay. Smooth pa rin. So, meaning, pwede pa to. Ngayon, siguro mapapalit na lang ako next year ng mga bagong nabili ko. Kasi okay pa naman siya eh. Okay pa siya. Imagine mo, 4 years, pero okay pa rin yung bearing ng Japan. No? Japan made talaga. Oh. Kung nakikita mo kasi yung Japan. Maliit siyang Japan. Engraving dyan sa may taas ng bearing. So, ilulubricate ko na lang din to. Lalagyan ko na lang ng grease. No? Kasi, okay pa naman yung bearing. Wala namang problema. Smooth pa rin naman. Wala naman akong nararamdaman na lagatok. Or, kasi malaramdaman mo yun pag sira na yung bearing. Hindi na siya smooth umikot. Tapos, magaspang siya. Na parang may mga bato-batong, parang durog na something. Nalagyan natin siya ng grease. Bago natin ibalik yung niya, yung rubber seal niya. Okay. So, lagyan muna natin siya ng high-tech na grease. Ang gamit ko pala na grease, itong high-tech na lithium complex na synthetic. Ito yung rubber seal niya. Medyo hindi na maganda yung grease na nilagay ko ng nakaraan. Nangingitim na. Pero may blue pa rin naman siyang konti, which is a good sign na hindi pinapasok ng tubig yung seal niya rito sa loob. So ito yung nasa labas. Nakikita natin, may mga dumi-dumi pa. So, pasok mo lang siya ng press mo. Press mo lang siya. Nakikita natin, pumasok na siya. Pumasok na yung rubber seal. Tapos check upin ko na din yung other three. Titignan natin kung palitin yung bearing. Kung palitin yung bearing ng dalawa, papalit ako. Ganun lang ulit kung paano mo siya tinanggalin yung mga ipapasok. Hindi mo na siya kailangan gamitan ng screw. I-press mo lang siya ng medyo malakas. Madiin ba? Pero at the same time, hindi rin siya papasukan ng tubig. Siguro kung nililinisin mo na natin. So medyo madiin. So
Medyo malinis na siya. Pero kaya huwag niyo kalimutan, lagyan niyo rin ng grease. Nakasok na siya. Ito yung bearing. So, kailangan mo rin ito ng lubrication. Hindi pa nga nangingitim yung grease na nilagay ko. May blue pa rin siya. So, hindi talaga siya palitin. Ayan. Kasi may naririnig akong tumutunog dito sa bandang ilalim. So, probably, ang sira siguro nito, or ang palitin siguro, ay yung swing arm na bearing. Kasi yun ang lumalagatik. Hindi pa naman ganun kagrabe yung lagatik. Pero pansin mo siya kapag ka meron kang OBR. Siyempre, meron pa akong top box. Tapos meron pang OBR na siguro mga 50 to 60 kilograms. Ako, nasa 60 kilograms na rin ako, diba? So pag pinag mo yun, siguro 60 mo, 120, ilan lang ang max capacity load natin eh. Diba? Siguro, tansya ko, nasa 140 lang yata ang kaya nitong 115 para hindi bumigay yung mga parts mo or hindi maagang mapalitan yung mga consumable parts niya such as those bearing. No? So makikita natin ang dumi. Scoop natin yan kasi pangit ko naman. Hindi maganda yung grasa na yan. So makikita natin ito yung grasa na nilagay ko last year, probably mga before December, no? 2024. Actually, hindi pala siya last year. Last year, 2024 ko kasi ito may maintenance. Technically, maganda ko yung ikot niya. Wala siyang masyadong bakit sa re-grease lang natin ito. So maganda pa. Makikita natin wala siyang kalawang. This is a good sign na functional pa to. Siguro next year pa to pwedeng palitan. Siguro mga 40,000 kilometer. Kasi currently ito nasa 20,000 kilometer pa lang. Tama naman din yung sinabi nung nasa kasa na hindi agad pinapalitan yung linkage bearing. Pero ako kasi pagka may naririnig akong ganyan, ang suspected ko agad, kung may mga naririnig akong ingay, it's either mga consumable parts. Like for example, ito mga bearing na to, no? So, re-grease lang natin siya. Ayan, huwag mong tipirin. Lagyan mo ng magaganda yung sinit-sinit. Damihan mo ng grease. Ayan. Huwag siyang tipirin. Ito yung yung lumang grease. Nasa likod. Lagyan mo. So, magka-function yan for another year. Para hindi mapalit ng palit. So, huwag mo kakalimutan pag binalik mo siya. Itong walang butas, ito kasi may butas to eh. Yan, nag-i-stack yan ng grease sa ilalim. Yan. So, ito nag-i-stack lang to ng ang dumi. So, huwag mo kakalimutan ito yung nasa likod. Yung para siyang may malalim na butas. Ito, mababaw lang ito eh. Okay, down to the last one tayo, no? Makikita natin ito yung lumang grease, oh. Medyo naninilaw-nilaw na siya. Scoop natin ulit tayo, alisin natin yung magandang grease yan. Hindi na siya, kumbaga use grease na siya. Cotton buds lang ginagamit ko dito para talagang pumasok yung mga grease. So that's it. Na-lubricate mo na ulit yung loob ng mga bearings ng linkage bearing natin. Okay. Now, kung gusto kong gawin, is lilinisan ko rin ito, no? Pwede namang brake cleaner eh. Ganun. Ayan, ito na, no? Nakita.
Kakalawang din ito. Pareho lang to ha. So, kung mapagbali-baliktad nyo siya, okay lang naman din. Kasi same bolt lang naman to. So, kung makikita natin, same thread, same bolt. Ganun lang din. Okay. So, ang hobby ko kasi nililinis ko ito. Nagbabara kasi yung mga threads nito. Kaya humihirap siyang ikutin. Kasi nagbabara yung threads. Yan. So, ibabalik na natin siya. No? I-position ko na lang yung camera yun para makita nyo kung paano natin siya ibabalik. Okay. Okay, so kung paano natin siya tinanggal, ganun lang din natin siya ikakabit. Okay? So, don't forget, this one, kailangan nandito siya. Itong nasa taas na to, ito yung pagsasalpakan natin ng shocks. So, itong dalawa, itong una na to, ang pupunta to dito. Okay. Right? Dapat ganito. Don't forget, kasi crucial to eh. So, dapat ganyan mo siya kakabit. Yan. Ganito mo siya kakabit. Kasi ito, ay pupunta dito. Gets? Okay, so let's... Hindi mo nga palang kakalimutan, before mo to isalpa, kailangan may grease siya dyan. Kasi usually, ito yung kinakalawang. Itong bolt na to. Well, mura lang naman to pag pumunta ka ng shop, siguro, nasa around 35 or 40 pesos lang to, or 60. Ganun, makakabili ka na. Pero, mas maganda pa rin naman yung, hindi ka nagagastos nila. Okay, so, balik natin yung bolt. Okay, one, and then, natin yung bolt dito. Okay. Okay, kapapa lang. Kapain mo lang. Makita. Saan siya lang? Yun. So, pumasok siya. Tapos, yung bolt din dito. Dito. Okay. Here. Yan. 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 So, ito, medyo mahirap itong ipasok. Itong bolt na to ng shocks natin. Since medyo yan. So, ito yung pinakamahirap is ipasok. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan mo itong angatin. Para umangat din yung bearing. Okay. Kailangan mo kasi itong masend. Umangat dapat ito. Pag naangat na siya, yan. So, angat dapat siya. So, since nakabolt na siya dyan, kailangan umangat. So, paano natin siya papaangatin? Kailangan natin lagyan ng bato tong ilalim para umangat ng konti. So, umangat na ng konti yung gulong. Titingnan natin kung umangat na rin siya ng konti. Yan. So, kung umangat siya ng konti, ulang pa rin para maangat natin siya. Okay. So, bigat. Kailangan pa natin ng mas mataas na bato. So, kung nagtataka kayo kung bakit medyo mabigat yung gulong natin, nagpalit na kasi ako ng IRC Exacto na 150 by 150 by 60 by 17. Okay. So, next vlog natin, ipapakita ko yan. So, mission success. Naipasok na natin yung tatlong bolt. Naibalik na natin. Ito, at ito. Okay. Alright, so time na natin, ipapasok natin yung bolt sa kabila para at least mahigpitan na natin siya. Okay. Alright. Okay na siya. Yan. So, dun sa mga nagtatanong kung ano yung shocks na gamit natin, i-reveal natin yung shocks natin sa next video. Part na ibabalik natin to mga bolt. Okay. Yan. Para mas makita natin lahat. Yung paano siya ibabalik. Para makita nyo kung paano ko siya ibabalik. Okay. Siyempre, ito, yung mga bolts na yan. Kailangan yung tingin ka ng kanan o nyo kasi hindi mo yung ulan. So sa akin, hindi ko na siya nilalagyan ng thread lock kasi mahigpit naman siya. Pero, lagyan na rin natin para... So yung thread lock natin, konting-konti lang para hindi masyadong mahigpit. Yung may didikit lang ng konti kasi sobrang mahigpit niyan, may tendency na
Ang hirap niyang tanggalin. Tulagyan na lang natin ng thread lock. Kasi mahirap na diba? Mga isang patak lang, isang maliit na patak lang ng thread lock. Tapos make sure kapag kayo kakabit mo na siya, kailangan umikot muna lahat, no? Para hindi tayo magkamali ng thread. Tsaka madali na rin ikutin. Talagyan mo rin ng konting thread. Maliit lang. Talagyan natin ng konting thread. Dali lang. Ito na. Sige na. Punta ka na doon. Ha? Ito muna kasi gumagalaw to eh. Ipitan mo muna na. Okay? Gagawin ko. Hawakan mo lang itong opposite niya. Dito ka lang. Dito. Hawakan mo lang dito. Higpitan na nga ni. Hawakan mo lang dyan, straight mo yan. Para hindi siya mabilog. Naka-straight na siya. Ayan, hawakan mo lang siya. Straight lang. Okay, hand tight ko lang ha. Make sure na hand tight lang siya. Huwag masyadong mahigpit kasi mahirap tanggalin yan kung mahigpitan mo ng sobra. Okay, so hand tight lang din yan kahit dito sa kabila. Ganun lang din. Okay. Bago natin siya higpitan, hand-tight muna natin sa mga ito dito. Okay. Yeah. Hindi matanggal. Ano yung pag? Okay. Hawak nga dito. Lang. Hawak. Huwag maigi ah. Huwag maigi. Remember, huwag masyadong mahigpit. Kasi pag masyadong mahigpit, hindi naman yun na tamang higpit lang. Okay na yan. Okay, next. Wait lang, lipat ko lang sa kabila. Hindi siya mabilo. Kasi ito hindi sila tatama siya dyan. Okay? So, dapat alright. Remember, huwag sobrang kung hindi na siya mahikot, tama na. That's it. So, okay na siya. Iti-test ride natin siya mamaya para makita natin kung malaki ba yung naging improvement. Okay. So, sige. Okay, so upon changing the grease, na-regrease na natin yung linkage bearing niya. So, iti-testing natin siya. Yun, so okay na ulit yung pump niya. So, wala na siyang tumutunog. Yung mga nakaraan kasi tumutunog kasi siya. Pinapump mo siya. So ngayon, wala nang tumutunog. Goods.